A day in my life dito sa Bicol namin na umaasang yumaman sa pagbablog. Uy! For today's mini vlog nga, samahan niyo ako manguha ng gulayon. Yan nga pala, tanim ng tatay ko. Nakita ko kahapon yan, kaya kinuha ko ngayon, hindi kahapon. Habang naggugudo nga ako, nakita ko yung napakahabang sigarilyas. Alam nyo bang matigas na yan? Akala ko kasi kasama pa yun. Sa totoo lang, hindi yan kasama sa naluto. Diyos ko, na-amaze lang ako. Sobrang haba. Yung pala'y tigas na. Hindi na nagulay, tatagas na. Sayang, bata sabi ni Pa, di daw pagkuhan sa daraklo, tapig pala niya, pananap. Wala na siya nga na pananap. Tanagudo ko na. Amo lang yan ang kagayunan dito sa Bicol namin kasi libre mo lang makukuha yung mga gulayon. Makakapag-ulam ka ng libre lang at manguha ka lang sa mga kapitbahay at sa may maibang tanim. Bala na kung madakop. Ay! Pag masipag ka lang talaga dito maglibot-libot sa mawot, may ulam ka na talaga pag uwi mo ng bahay kasi madaming mga gulay-gulay yun dito. Kagaya na lang yung malunggay na yan. Diyos ko, nasa gilid lang ng bahay yan. Dito sa Manila namin, binibili pa yan ng 20 pesos. Nan nga, ninanakaw pa sa kapitbahay. May kilala akong ganun, nagnanakaw ng malunggay. At ayan na nga, mayroon pa rin perkulis dyan, yung mga pisag-pisag kasi masarap talagang ulamin yung pisag-pisag. Ano bang tawag nito sa inyo, yung mga buto-buto na yan? Alam nyo ba na yan ang isang pinakamasarap na gulayan dito sa Bicol namin? Isa yan sa mga paborito ko kahit nung bata pa ako nito, nagnanakaw ako sa tanim ng iba. Joke lang, nangagad naman ako tabi, nangagad man ako sa tagsadiri, hindi ko mapigikit. Tinatandaan ko lang talaga kung sino may tanim ng perkulis, tapos nangunguha naman ako doon pag nakita, tsaka ako nagpapaalam. Nakakamiss lang talaga maging bata, lalo na kung lumaki ka sa probinsya, marami ka talagang mga mai-experience na mga ganitong bagay, memories talaga. At nakita pala ng anak ko yung ibon, na-amaze siya. Naalala ko noon, nung bata pa ako talaga, nag-aaral pa ako sa Bicol namin, tapos nakakatawa kasi pag pauwi kami noon galing sa school, maglalakad lang kami niyan, siguro, basta malayo yung lakad namin. Minsan naabot kami ng isang oras. Pag dumadaan kami sa mga seryales, sa mga bayabas, basta alam mo naman yung mga kabataan dati, ganun. Naalala ko noon, pagkagaling namin sa school, bababa kami yan doon sa pinakang sagurong namin. Sagurong, basta, yan, makwento ko lang. Bababa kami doon sa sagurong namin, tapos maghahanap kami ng gugulayin namin noon para may babaunin kaming bukas. Yan talaga ang pinaka-isang lagi naming ulam, perkulis. Tapos alam nyo ba yan, yung talbos ng balinghoy? Ewan ko, nakakain na kayo noon. Ganyan lagi naming ulam. Lahat talaga, alos araw-araw, lalagyan mo ng perkulis, lalagyan mo ng antak. Diyos ko, nakaraos kami sa pagganon-ganon. Diyos ko, nakakatuwa lang talaga. Ang galing talaga ni Lord ngayon talaga. Cravings mo na lang talaga yung mga ganyang gulay. Nakaka-amaze lang talaga, no, kung maaalala mo lang talaga yung mga pinagdaanan mo sa probinsya, pero doon ka na mulat na talagang ganong kahirap ang buhay. Napakaswerte pa rin talaga ng mga kabataan ngayon kasi hindi na nila na-experience yung mga ganong bagay. Dito sa Bicol namin, dati, tanda ko yung lola ko noon, hindi kami nawawala noon ng ibabangot. Ibabangot sa amin yan, ano ba sa inyo yan? Yung mga ganyang tinapatuyo-tuyo. Kasi alam mo, napakaswerte mo talaga, mayaman ka na pag mayroon kang ibabangot talaga dati. Tapos naalala ko noon, nung bata kami noon, pag nagririmisan ng kopra yung lola ko, doon lang kami nakakakain ng mga isda-isda. Pag may isda-isda na yun, hahatiin pa yung galunggong sa 3 piraso. Naalala ko lang, bigla ako nalungkot. Ganon kahirap yung buhay namin dati, Diyos ko, sa probinsya. Tapos sumasama pa ako nung nangungupra nun kasi nga pupulutin ko yung mga nagtaralsika na na kopra. Tapos yung nasa ilalim ng kali. Hindi, ano ba ito? Buwang nung kuprahan. Pupulutin ko yun. Tapos minsan, ibebenta ko yun dun sa tindahan. Minsan, 20. Minsan, sa gumyan pa ako nagbebenta nun. Binabatlay pa namin yung papunta ng baba. Alam mo ba, nakakatuwa lang yun kasi minsan, bebentahan kami 20, 30. Grabe, no, nakakatuwa. Lalakarin namin yun papunta ng pinakang gumyan. Malayo yun. Putik pa nun. Diyos ko, lapok pa nun. Madami pang lapok sa Bicol namin. Grabe, ang dami kong mga memories, ang dami ko pang gusto ikwento talaga sa inyo. Kaso, minsan hinihingal na ako, tsaka magko-closing na. Kailangan na nating umuwi kasi nga, tapos na ang ating trabaho, palakad-lakad sa trabaho. Ang layo na ng, ang tagal naman, hindi pa ba matapos tong voice over na to? Diyos ko, pauwi na, hindi pa bayad ng OT.
Magko-closing na. Ayun, salamat sa mga nanood. Hindi ko na alam kung saan na tayo yung video na to. Basta naluto na yan, ginataan na yan, nagkulo-kulo na, hinalo-halo na, napanood nyo naman ata o kung ano. Basta yan, naluto na yan ng ganyan hanggang sa magata na yan. Ayan, pauwi na ako kasi bayad na yung araw natin. Pasapalakad-lakad sa trabaho. Natapos na naman yung isang araw natin pagtatrabaho, guys. Kaya pasalamat tayo. Lagi tayong magpasalamat kasi meron tayong trabaho. Kahit palakad-lakad ka lang. Pumito na! It's a sign na uwian na! Ayan, thank you guys sa mga nanood. Please like and share and follow and share and follow. Marami pa kayong mapapanood sa akin ng mga vlog kasi vloggers tayo. At ayan na nga, yung background ng aming bahay. Yan, tinan nyo, yung mayon, kitang-kita sa future home natin. Makikita mo yun, dyan nyo ako makikita yung background nyo. Pag makikita nyo yung background ko dyan, pag nagbablog ako, yan yung pinakang background na yan. Thank you for watching, guys. Ingat kayo lahat. Love you, mga mama. Pa-share. Bye!